Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is Churigis Mayasagal Channel, a faith healer o Zumatarder. So ngayong hapon na to, tingnan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of May 8 hanggang May 14 for the sign of. For the sign of Taurus. So Taurus, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masagap for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Taurus signs ang ating mga gilap? So guys, this reading is a general reading namang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. But don't forget to like and subscribe my channel. And hit the Christian bell for more videos of there. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads, saway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal-siksik liglig nag-uumapaw na biyayang manambalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice ng ating angel spirit for the sign of Taurus. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Taurus signs ang ating mga gilap? Tuklasin at bubulabogin natin. Angel spirit, please give me information po. Okay, there's the King of Wands, something a vision. Unti-unti mo na masisilayan at unti-unti mo na makikita mga pagbabago sa buhay mo. Or lagi mo pakakatandaan yung posibilidad. No? Ano yung magiging kalalabasan ng action and decisions mo. At the same time, no? Tignan mo lagi yung magiging eksena mo 5 years, 10 years from now. No? Look at the bigger picture of yourself. No? That may development, na may mga pagbabago dapat na mangyayari sa buhay mo. Let's see additional messages. So there's something, the 8 of Cups. No, for something moving forward at moving on. Na makaka-move on ka na, makakawala ka at makakalaya ka na. Sana man yung mga bagay na pinagdaanan mo. Let's see what is additional messages. And there's a 5 of Swords. Nagkakaroon ng self-sabotage not because of your action and decisions. No, kaya kailangan pag-iisipan mong mabuti yung bawat action and decisions mo. Dahil mamaya gamitin to against sa'yo. No, maaring kumagagisay mo sa sarili mo matika. No, parang gamitin yung mga sinasabi mo against sa'yo. No? Kaya kailangan mag-ingat ka. Now, at the same time, guys, there's something, the 3 of Swords, something insecure or pain. No? May mga bagay na nararamdaman o maramdaman ka dito. May mga bagay na maaring magdulot sa'yo ng hinanakit, no? Or masakit na pakiramdam mo, or either betrayal. No? Let's see. And there's something, the high for lesson learned. Matuto ka na from the lessons. No? Matuto ka na para hindi na muling mangyari ulit yung nangyari from the past. No? Kumbaga may mga pinagdaanan ka dito na maaring minsan ka nang nagkamali sa decision mo or actions mo sa pagtitiwala. No? Nakala mo itong tao na to, yung magkakatiwalaan ka to ganyan. Pero at the end of the time, siya pala yung mismong naiinggit sa'yo. No? What is additional messages? Referencing with the Knight of Cups. Now, there's something, guys, with an offer, no proposal, no, there's a promotion rather. No, may mga parating na offer talaga sa'yo dito. What is the King of Wands? The King of Wands represent, guys, with the 8 of Swords. No? Alamin mo na kagad, no? Tingnan mo na kagad itong mga tao na to at itong bagay na to maaaring, kumbaga may hidden agenda ba sa'yo? No, there's a lot of toxic kasi sa paligid mo. Ibig sabihin, pakiramdaman mo or lagi mo titignan yung magiging magiging parang kalalabasan. No? Or either, ikaw na ba talaga yung hidden intention ng mga tao na to? No, mamaya malaki pala inggit sa'yo na to para unti-unti ka lang pala sinisiraan or sinisira. Diba? So, let's see what is additional messages tayo with an angel spirit. With an 8 of Cups. So, there's an Empress card na makaka-move on ka na. There's something retreat na ibabalik ang katawan lupa mo dito, yung sigla. Or either kailangan mamahalin ang sarili mo dito, alagaan yung sarili mo. What is the 5 of Swords? The 5 of Swords represent, guys, with the Emperor. Maging mature ka and being grounded, lalo-lalo na sa mga gagawin mo, sa mga iisipin mo, sa pagdidesisyonan mo. Dahil, kumbaga, ang nangyayari kasi dito, laging napapahama ka eh. No? Or either lagi kang sinisisi. No? Kumbaga, ikaw yung laging, kumbaga, naiipit sa huli. What is the 3 of Swords? Represent with the 4 of Swords.
na makinig ka sa gut feeling mo, even your conclusions, no? Hindi ka ililigaw nito. Tama ka na nararamdaman mo, tama ka ng hinala mo, tama ka ng tumatakbo sa utak at isip mo. What is the Hierophant represent what? The Hierophant represent with the 5 of Pentacles in reverse. No, something makaka-recover ka na from the pain, makaka-recover ka na from financial crisis, from financial loss. No? Kumbaga matuto ka na how to manage and control your money. Na madala ka na, matuto ka na. What is the Knight of Cups? Represent with the 2 of Pentacles. Maging balanse ka na. No, maging balanse ka na, timbangin mo yung mga bagay na makakatulong sa'yo. No? There's something proposal, promotions, or an offer for you na magdadala sa'yo ng something in opportunity. What is the King of Wands? Because the 8 of Swords. Daming ganap. And there's a 7 of Pentacles with a harvest moment. No, aani ka rin. Ano man yung mga bagay na gusto mo mangyari, makukuha mo yan. No, lahat ng mga bagay pinaghirapan mo, isa sa pagsubok dito sa'yo ay mga taong nasa paligid mo. No, kung mauuto ka ba or magpapalin lang ka pa ba? No, dahil may gusto ka mangyari, but definitely guys, no, hindi nangyayari dahil kumbaga over generous ka dito, parang over sa tulong, over sa kaya naaabuso ka na. No, and this is something the 5 of Wands. No, mayroon talaga mga bagay nagbibigay complication sa iyo. No, kaya kailangan mo na i-let go yan. No, pakawalan at bitawan yan. Mahalin mo na yung sarili mo. What is the 5 of Swords? Because the Emperor represent guys with the Chariot. There's a 2 joining forces na you need to take an action for this. Na para hindi na muling mangyari. Maging mature ka na sa mga gagawin mo, no? Sa mga decision mo. There's a 3 of Swords because the 4 of Swords. Represent with the 6 of Cups. Sabi ko na nga ba, mayroon talaga nanakit sa'yo dito or may mga taong naiinggit behind your back. Tama ka ng hinala. This is something an ex-friend or either an ex-jowa or either a toxic family, toxic environment, toxic co-workers. What is the Hierophant equals the 5 of Pentacles in reverse? Something the 8 of Wands. No, bibilis ang transaction dito, makaka-recover ka na sa mga nawalang pera, sa mga kagastusan. No? So let's see. There is another card sa 2 of Pentacles. And there's a Queen of Swords. No, there's something na clear the boundaries. No, linisin mo yung mga bagay na makakasira sa mga plano mo. No, sa mga gusto mo mangyari sa buhay mo. Maging balanse ka, no? Kumbaga sila dito, maraming offer na paparating, pero kailangan mong linisin yung mga magsisilbing komplikasyon, no? Sa mga plano mo. Like for example, guys, no? Yung mga kagastusin na wala namang katuturan, yung mga kagastusan na wala ka naman napapala, no? Kaya kailangan mo ng tantanan. Let's see what is the outcome. Ang pinaka-outcome dito is the Full card. No, this is something the leap of faith. No? Kumbaga sinusubukan na pananampalataya at tiwala mo dito. Kumbaga may mga bagay dito na kailangan mong matutunan. No? There is something a new beginning. No? Kailangan mo nang baguhin ang pananaw at baguhin mo na yung pinapaniwalaan mo. There is the 4 of Pentacles for saving money, protection at pangalagaan mo yung sarili mo dito. And there's a High Priestess for something a mystery and hidden agenda. Or may mga bagay dito na maaaring nagbibigay sa iyo ng bigla ang pagbabago. Unexpected moment. And because there's a something the Ace of Cups. No, nag-uumapaw na love offer. No, may mga bagay dito na maaaring magdala sa iyo, no, ng bagong pag-ibig. There's a new love or bagong kilig. No, there's a letter M. There's a letter M ako na sense dito. And there's an 8 of Cups. The 7 of Cups. No, there's something, a confusion. May mga bagay dito na maaaring naguguluhan ka sa mga desisyon or actions mo or mga gusto mong gawin. There's a magician for something, a desire into reality. No, a vision into reality. Ano man yung mga bagay hangarin ka, gustuhan mo, makukuha mo yan. No, kumalma ka, maghintay ka lang. No, there's a power of God. Mamamanifest mo yan. So let's see what is the additional messages with an angel spirit. Pagdating naman tayo sa finances and career, love life, at kalusugan. So let's watch this. So let's see. Finances and career represent what?
There's a page of sword, being curiosity. Kailangan na tuklasin mo. No, alamin mo yung mga bagay na makakatulong sa'yo. Yung mga bagay pa na magbibigay sa'yo ng something information. Know how to develop and of course transform your finances or any resource of income. No, sa madaling salita, paano mo mapapalago? No, yung mga pinaghirapan mo. No, there's a 7 of Wands. Protection at pangalagaan mo yung sarili mo. No, yung finances mo, pangalagaan mo, proteksyonan mo. No, maraming nakatingin sa'yo dito. Maraming, kumaga, sumusubaybay sa'yo at the same time, maraming nagtatanong sa'yo. No, it's either kliyente or customers. And there's a page of Wands. May magandang balita. Makakatanggap ka ng messages, phone calls, and of course, there's a lot of transaction coming in. And there's something the Ace of Wands. Magkakaroon ka ba ng bagong project, proyekto, plano, pangarap. And this is something the Eight of Pentacles. Mag-focus ka, mag-concentrate ka sa ginagawa mo. No, there's a sign of happiness. Magiging masaya at magiging maligaya na rin ang iyong finances. Ibig sabihin, lalago at lalakas na to. Pagdating naman tayo sa love life, there's a Queen of Pentacles. Maging practical ka and because maging secure ka din. No, kaya kailangan alam mo sa sarili mo paano mo mapapalago ang inyong relasyon. And this is something the lovers. Now talaga may connected talaga din about sa love life. Maaaring matatagpuan mo na talaga magpapatibok sa pihik ang puso mo. And there's a Knight of Cups. A wish fulfillment. Maaaring may mga bagay na matutupad na sa buhay mo. Let's see what is additional messages. There's a 2 of Wands. No choices. Now pili mo yung mga bagay na makakatulong lang sa'yo. No, pili mo yung mga bagay na magbibigay sa'yo ng pagbabago. No, lalo-lalo sa relasyon. No, yung mga bagay na nakasanayan mo, yung mga bagay na nakagawian mo, kailangan mo na baguhin yon. And there's a 3 of Cups. No, some of you guys, no, may toxic family, toxic friends talaga dito. Or maaaring magbibigay ito ng kaligayahan sa'yo. Magkakaroon ng celebration pagdating sa pag-ibig. There's a Justice card. Hustisya. Ibig sabihin dito, no, makukuha mo yung balance na relasyon, balance na pagmamahal, balance na na pagsasama at balance sa pamilya. Additional messages tayo pagdating naman tayo sa kalusugan mo. And there's a 3 of Wands. The waiting is over. No? Kumbaga, yung hinihintay mong document papers na nagbibigay ng anxiety sa'yo, matatapos na to. No? Makukuha mo na. And there's the World. No? Magiging maganda na kalusugan mo, magiging maganda na pakiramdam mo. Some of you may travel talaga, ang laking ang lakas ang energy na makakaalis ka talaga. And there's a The Kingman. No, kailangan mo lang talagang baguhin yung pananaw mo na huwag ka nag-share ng kahit anong information dyan. No, maging mahinahon ka, huwag ka masyadong magsasabi ng mga plano mo. No, kahit yung nararamdaman mo. There's a Star card, healing and recovery. Makaka-recover ka na, gagaling ka na sa mga nararamdaman mo, magiging maganda lang ang pakiramdam mo. And because there's something, the 6 of Pentacles, magiging balanse ka na rin pagdating sa kalusugan. Na umiwas ka sa mga bagay na nakakasama sa'yo at umiwas ka sa mga bagay na nagbibigay komplikasyon sa nararamdaman mo. Ibig sabihin, may bawal. Tantanan mo na. No? Baka naman. And this is something the Wheel of Fortune. There's something good luck and turning back to your favor. No? Magiging maganda na kalusugan mo, gagaling ka sa kayong karamdaman at magiging maganda na iikot ng kapalaran mo dito. The turning back is yours. Talagang may pag-ikot no? Hindi ka lang para mapapa-cartwheel ka, guys. No? Parang, kumbaga, mapapatumbling ka sa saya dito. No? Dahil iikot ang kapalaran. Kung dati, nai-stress ka, nade-depress ka, but definitely, this is something, parang overwhelming emotional happiness. The ultimate happiness. Ganon. No? Pasabog. So, let's see, what is the magical fairy messages and advices? And of course, pick a card, yes or no. No? Then of course, pwede ka mag-isip na questions, no? Ano gusto mong itanong? Then of course, isa lang ang magiging sagot dyan, 1, 2, or 3. Pumili ka lang ng isa. So let's see and watch this. Okay. With the magical fairy messages surface in what? With the magical fairy messages. Represent with a do some research, no? Kailangan na magbusisi ka, alamin mo, tuklasin mo lahat. No, hindi pwedeng wala kang kamalay-malay, wala kang kaalam-alam sa nangyayari, no? And there's a dietary change. So, kailangan mo mag-diet, tumataba ka, no? And this is something holiday. Ngayong holiday na to, maaaring masagot ang mga katanungan mo. Yung mga hinaing mo, maaaring masasagot na yan. What is the yin and yang oracle card? And this is something receive and often, marami kang bagay na matatanggap na.
na may mga bagay na makukuha mo na. And there's a message and dream. No? At may mga bagay na matutupad na, lalo-lalo na yung mga pangarap mo. No? May mga panaginip ka dito na maaaring magbigay sa'yo ng informasyon. No? There's a thoughts, no isolation. No? Iwasan mo lang mag-isip ng mga negative. No? Kung ito yung negative na ito, mag-cleansing ka. No? Na kinakain ka ng negatibo. What is the synchronicities represent what? And there's a spring, a blossoming. May paglago talaga. No, may pagmulaklak talaga ng kasaganahan. There's a changes. Diba? At butterflies is yours. Talagang magiging mabayag pag magiging maganda talaga eksena mo. And there's a resilience. No, kailangan mo lang magpatuloy sa ginagawa mo. Huwag kang mawala ng huwag kang mawala ng pag-asa o parang sinasabi na huwag kang mapanghinaan ng loob. No, sa ginagawa mo, continue what you're doing. Kung wala kang nararamdaman na progress sa ngayon, huwag kang mag-alala. Bibiglain ka ng pagkakataon. What is the romance for Mystic Love Oracle deck? And there's a single dating relationship. Some of you guys single mothers, single parents, or either you're also being single, no, single dad, no, single tita, charis. And this is something guys with a spiritual awakening. No, may mga bagay dito parang gigising ka sa katotohanan. No, may mga bagay na marirealize ka na para mapagtatanto. And this is something a love, wow, strong affection. Talagang iba yung affection sa'yo, no? Iba yung itong tao na to, iba yung tama sa'yo eh. What is additional messages with an angel's number? With an angel's number represent what? 10, 10 with a it's up to you. No? It's up to you represent it's time to put those long cherished ideas into actions. You will soon come into contact with appropriate individuals, circumstances, and resources. Eventually, you will experience joy as well as a brand new opportunities, trust in the process. Diba? Magtiwala sa tamang proseso. Huwag kang magmadala, huwag kang orat. Makukuha mo rin yan. Matuto kang kumalma. Matuto kang magtiwala. May mga bagay lang na ipaparealize sa'yo. And there's a success. Diba? Magtatagumpay ka at magwawagi. Diba? Choosing the right directions and actively overcoming difficulties. Dapat laban na laban. Kailangan palaban. Huwag kang maduduwag, huwag kang matatakot, huwag kang mangangamba. Kailangan walang pag-aalinlangan. Mapapasayo ang corona. Charis. Ganan, kapag magtatagumpay ka. And this is something what lies beneath with the hidden future. Ano yung mga bagay na nakatago sa hinahanap mo? And there's a game over. This is it. No, tinatapos na. Nawala na. Panalo ka na. And this is something guys with an in-there feels. No, talagang mararamdaman mo. Talagang oh my God, ano to? There is something, a condom? Charis. Kumbaga binibigyan ka dito ng sinasabi na mararamdaman mo talaga. Diba? Iba yung pakiramdam. And this is something na part of the light. Represent what? Protection. Parang sinasabi ng in-there feels na parang protection, no? Para pinoprotection o kailangan mo protection ng sarili mo. Tatapusin na yung mga kahibangan or mga bagay dito na kailangan proteksyonan yung sarili mong kaligayan or sarili mong kapakanan. Parang ganun yung gusto sabihin sa akin. Magiging matagumpay ka. Pero meron talaga mga taong malas sa buhay mo na kailangan mo talagang lisanin at alisin. Manifestation of the light. No? Kumbaga kailangan na always being positive ka. Na para ma-manifest mo yung positibong kalalabasan. And I recognize my own beauty and cultivate my inner self in align with the light and beauty free from negativity. My wisdom shines brightly as I grow. I radiate light and illuminates the world around me. Diba? Alam mo talaga na lahat ng mga bagay sa paligid mo magsisilbing, kumbaga, ikaw yung magsisilbing liwanag sa kanila. Na matatauhan sila, maliliwanagan sila sa lahat na nangyayari. Kumbaga, ikaw yung magiging daan tungo sa kaliwanagan. Diba? So, what is the shadow work represent what? The shadow work represent what? What is the shadow work? Represent defensive. Oh, reflection and acceptance. Grow. So, kumbaga, kailangan tanggapin mo kung ano man yung mga bagay na sinasabi sa'yo. No, masakit man ang katotohanan, pero kailangan mong malaman. Diba? Unseen resistant to resolve unresolved issues, explore with a curiosity. Kailangan matanong ka, mabusisi ka. No, hindi sa para depensahan yung sarili mo, kundi para malaman mo minsan ang kamalian mo. Na minsan yung mga bagay na pinipilit mo, yun yung mga bagay na hindi nakakatulong sa'yo.
Diba? And this is something guys with a clarifying for love situation. Let's see what is the clarifying for love situation. There's a flickering passion. So this is something feeling come and go or the chemistry is not there. So ibig sabihin dito, go to the flow ka lang. No? Alam mong wala naman talagang pagmamahal yung nararamdaman mo dito sa tao na to. Diba? Bakit mo ilalaban? So let's see what is the clarifying for life situation. And because there's something on demand. Be compassionate and kind to yourself as you heal your heart. Diba? Kailangan maging ano ka sa nararamdaman. Huwag mo masyadong pinipressure yung sarili mo. Na huwag mo masyadong pinipilit yung isang bagay sa hindi mo naman gusto. Lalo-lalo na yung parang wala naman sa kalooban mo yung gagawin mo eh. No, kailangan mong kumbaga sundin yung nararamdaman mo. No, kasi para hindi ka rin masaktan, para hindi ka rin mahirapan. So, let's see what is the pick a card, yes or no. Let's see, hanapin natin, nagilapin natin anong ganap sa'yo with a pick a card, yes or no. Let's watch this. A pick a card, yes or no, guys. Okay? Wala na tayo paligoy-ligoy pa, sasagutin na natin ang katanungan mo. No, with the 1, 2, or 3. Umpisa natin with the number 1. There is a yes. Connect to the new possibilities and transition and smoothly. Diba? Kailangan mo kumbaga handa ka dapat sa mga posibilidad. No, hindi ka dapat natatakot sa mga mangyayari sa'yo. Kailangan baguhin mo na ang mga nakasanayan mo, yung mga bagay na alam mong hindi nakakatulong sa'yo pakawalan mo. Kasi kumbaga walang pinagkaiba sa rough road yan. No? Kung alam mong sabihin mo na malubak, na nakakasakit at mahirap, kailangan mong gawin panatag. No? Gawin mong mas maayos. And this is something we don't know with the number 2. Misdirection and recalibrate your course. No? Ibig sabihin nito, may mali kang direksyon na ginagawa. May mga bagay na mali kang, kumbaga, ginagawa sa ngayon. No? Kailangan mong ayusin, kailangan mo sa ayos. What is the additional messages with the number 2? Ay, with the number 3. And there's something I know. Last minute changes, or last minute changes too late behind the schedule. Diba? Ibig sabihin nito na parang last minute, ito yung huling pagkakataon na, no? Para mabago, no? Ibig sabihin nito pero parang huli na ang lahat, no? Huwag mo nang ilaban pa, no? Masasaktan ka lang, mahihirapan ka lang, para sinasabi dito na dapat maagap ka lagi sa gagawin mo, no? Wag mong gagawin yung mga bagay na alam mong kulang ka na sa oras at panahon. No, wag ka naghahabol, wag ka masyadong kumbaga panatag sa oras at panahon. No, kaya kailangan maging maagap ka sa lahat ng oras. Kailangan kumbaga malayo pa lang pinaghahandaan mo na. No, umiwas ka sa bagay na alam mong alanganin na. So guys, this is a weekly gabay for the month of May 8 hanggang May 14 for the sign off. For the sign of Taurus. So Taurus, maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hit the bell for more videos updates. Maraming salamat po. Sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng adsaway, pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapalit siksik, liglig na guumapaw na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat din. See you in the next video. Bye-bye and babush.